na format. I'll send. Please remind me since you are available online. Pero ang discussion, mamimili kayo. Third person o first person. Nowadays, ina-accept na ang first person. Pero, since nasa LTU kayo, use third person. The researchers, yeah. Okay. The researchers, the implementors, mga ganon. Okay. The investigators, yeah. Okay. They, blah, 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 blah. Okay. Next, pag proposal po, please use future tense. Yan lang ang kaibahan ni proposal, technical English, kumpara kay research output. So wala akong makikita yung was kapag proposal. Wala akong makikita will conduct, will do this, will. Dapat was, where. Okay? Malinaw. Pero sa proposal, dapat ano ulit eh? Future. So dapat will. Will conduct, we will employ, we will use, we will allocate. Okay? Hindi we should have, hindi we should. We will. What we should have, anong we should. Okay? We will. Okay? Sinabi ko sa inyo yan, ha? Ma-technical kayo dyan. Now, kasabay ng inyong output, which is yung background statement of the problem methods, pero sa atin, introduction lang. Papansin niyo yung format. Pero ito rin yun. Kung sa exam, following important Watkins. Sa exam, yung proposal important Watkins, follow it, hindi kayo mababagsak sa exam. Okay? Select yun. Pero sa lab, output, I will be considering naman there. Especially, yung sa inyong proposal. Follow the LPU format. Okay? Background, statement of the problem method. Sa atin, introduction, if I recall. Background muna bago introduction, if I recall, di ba? Bago methods. Sa methods, halos pareho nito. Pero dapat, future tense. If I were you, kung hindi nyo alam kung ano gagawin ninyo for statistical analysis, do this matrix. I-define nyo ang mga variables. Kuha, ano ang variable na hinahanap ninyo? At ano ang gagawin ninyong outcome measure? Sorry. For example, QOL. Anong outcome measure gagawin mo? Euroqual, total score. So, yung total score. Bakit? Kapag yung total score, pwedeng mapagkamalang ordinal. Diba? Level of measurement, ratio. At dahil alam mong ratio siya, at magkukumpara ka ng dalawang grupo, alam mo yung statistical analysis, diba? A and B. Ito ay, tapos nakita mo, by the way, bago ito, check nyo ang inyong selection criteria at sampling method. Kung ma-ensure nyo na ang sampling method nyo is parametric, employee rated is parametric. So kung one post-test lang kayo, one post-test, automatic t-test siya. Kung na-ensure nyo parametric ang inyong data. How? Again, selection criteria, follow it closely. Random allocation and assignment. And at the same time, yeah. Blindly. Okay? Question. Guys, here. Kaya alam nyo ang gagamitin ninyo. Kuha. Good. If I were you, summarize yung lecture sa research stats into a table based on the level of measurement and number of groups being compared. Para di kayo malito. At being parametric yung data. Parametric at saka non-parametric. So, dapat alamin nyo kung parametric and parametric ang data, alamin nyo ang level of measurement, alamin nyo ilang groups na pinag-compare. For example, okay to, yes, kung dalawang group lang, paano kung tatlong group na? Ano ba na siya? Ito ha? Question. Okay? Para alam nyo susunod dito, gumawa na kayo ganito. If I were you, also print this.
sa inyong additional supplementary documents to send for proposal. Para pag may tanong sila, paano kayo nag-come up with that statistical measure, madali yung i-explain. Sabihin nyo, kasi po, ang aming outcome measure produces ratio, level of measurement. And at the same time, we will ensure that we have parametric data. And we only have two groups to compare. That's why we will compare them using t-test. Diba? Tapos, no need to, diba, think. Kung ano sasagot mo sa tanong nila. Nandiyan lang sa matrix sasagot mo. Klaro. Okay? Other documents, Gantt chart, scheduling. Gaano katagal ang inyong ang data, ang inyong selection ng participants? Gaano katagal ang data implementation? Gaano katagal ang analysis? Gaano katagal ang completion ng data? If I were you, i-separate yung completion data. Completion ng methods, completion ng results, completion ng conclusion, bago nyo i-discuss ang introduction. Or pwede nyo muna unahin ang methods, result, discussion, bago intro, bago conclusion. Kung mahalaga ang intro sa conclusion. Malinaw. Kapag paper yon, dito of course, unahin nyo muna ang methods at saka methods bago nyo i-discuss ang introduction. Para alam nyo kung ano i-discuss nyo sa inyong research topics. Kasi alam nyo na kung ano yung variable ninyo. Okay? Para hindi kayo mahirapan, matagalan sa paghahanap ng research articles. Unahin nyo muna yung data nyo hanapin. Pero bago nyo gawin yun, sabi ko sa inyo, check nyo muna yung inyong research question kung meron na articles sa masagot at saka mga CPG. Kung wala, go on. Continue with it. Hindi kayo magpaan doon. Kaya ito muna sa akin okay yun. Kasi baka makita ko, sabi ko sa inyo, kayo ang kawawa. Pragmatically speaking, hindi nyo kayang gawin yun. Okay? At huwag pasaway. Pag sinabi kung sure ba kayo, magduda na kayo sa mga sarili ninyo. Huwag kayong tumulan sa mga sakit nila ulo ko. Okay? Sabi, kaya. Ayan, nadali kami nadali. Next. Expenditures. Magkano ang target yung maggastos? Madali lang yan, mag-google kayo for the price nung yung mga gagamitin materials. Price estimation. At saka yung presyo ng bawat implementers. Yung uupahan nyo ng mga fees at whatsoever. Price estimation. Mga 1 million. Estimation ako yun. 500,000. Para mapaghandaan nyo na. 500,000. Please wag ha. Kaya sabi ko sa inyo, tingnan ko. Kung expensive ka gawin yung research, di ko kaya ganyan. Ayokong puntahan ng mga magulang nyo ito. Bakit ganito? 100,000 ang per person. Ano kami? Ginto? Minahan ng ginto? 500,000. Roles. Ano ang magiging roles ng bawat isa? Be worried. Lahat kayo primary. Kung sure kayo na ang inyong advisor lamang, huwag niyong i-expect ang advisor ninyo magbibigay sa inyo ng input kung paano i-explain nyo sa paper. Ang i-expect nyo sa advisor ninyo, bibigyan na kayo ng guides kung paano nyo i-present ang nag-iisip ninyo. So, pag-isipan ninyo yun. Kung gusto nyo, primary author din sila. Remember, hindi kailangan magbayad ng primary author kung sure kayo na siya ang magbibigay ng buong info doon halos. Kayo participants lang. Kuha? Pag-usapan nyo ngayong role. Lahat kayo primary, pero sino yung pinaka-primary? Sino yung pagkagaling na maraming info? Malinaw? For example, primary author lahat kasama ang teacher. Pero ang pinaka-gumawa ng idea ko nga sa grupo ninyo ay si Mina. Si Mina. So, automatically, siya yung pinaka-una sa linya. Susunod ang prof, kung siya yung pangalawang pinaka-maraming ginawa, bago yung mga estudyante kahit nagbayad sila. Remember, ang pagbabayad, contribution lang yun. Hindi yun dahilan kung bakit yun yung primary author. Kaya nga author, nagkasulat. Okay? Tandaan. Mamaya pag-usapan natin yun sa finals. Kung ano ba yung author na yan. Okay? Ulit yung kasing ginawa ng aming mga reviews. Nakakasira ng ulo. Informed consent. Okay? Informed consent, hindi ko hahanapin output. Ang kailangan ko lang output sa ngayon ito, ha? Bakit? Hindi nyo pa alam ito. Ito pwede nyo gawin to. Pero ito, hindi nyo pa alam ito. Informed consent para gumawa. Malalaman niya sa research ethics.
ano yung kailangan laban, at saka Data Privacy Act. Ano ba yung kailangan nyo sabihin sa pasyente or sa participants para ma-ensure na hindi sila na hindi kayo na alam nila na kinuha ang information nila at alam nila na yun ay hindi for a long time. So follow what's written in the Data Privacy Act. Huwag kayo mag-store ng data ng higit pa sa prescribed amount of time. Kailangan nyo itapon after a certain period of time. Except yung raw data. Yung raw data, kailangan sa inyo pa rin yun. Para kung may maghahanap, magagamit. Pero yung may mga pangalan, itago, at kapag tapos na yung allotted period, sunugin. Kunwari, yung pangalan, yung edad, kasarian, whatsoever ng pasyente, yung mga ganong information dapat sinsunod after the prescribed amount of time. We'll discuss it later on sa research ethics. Journal synthesis. Ito yung mga ginamit yung journals. Sabihin nyo ang Pedro score or yung appraisal score. Sabihin nyo. Kung hindi yan intervention study, at least yung appraisal ninyo. Magkabit kayo ng appraisal form. Kung ilan yung yes, ilan yung no. Okay? If you recall, yung key factors, if you recall, yung ating bilis yung checklist. Okay? Kung hindi siya, intervention study. At sure ako nagamit kayo nun na hindi intervention study. Lalo na pag dinifine yung concept. Okay? Tapos, after you score, yung analysis ng risk of bias, ano yung kinuha ninyo doon? Ano yung characteristic study? Characteristic study. Tapos, ano yung kinuha yung statement? Ano yung nag-citation nyo? Kuha? Lalo sa intro. Sa intro, marami yan. Tsaka sa methods. Yan. Di ba sa proposal yun, yung journal synthesis? Oo, meron na dapat nun. May minimum maximum. Minimum maximum na number. Journals? Wala. Hindi ako ganang tao. Sorry ha. Kung ano ang kailangan, yun lang. Kasi noon, may ganitong limit may ganitong minimum kung hindi kailangan, ba't kailangan napakarami? Kung napaka-high quality yung article na pinagkunan, bakit kailangan ibang article? Kasi yung study na napapublish, napakarami ba lagi ng journal? Bakit sa atin dadang mga journals din na nakaka-append, hindi mapublish-publish? It's not in the amount of journals that you have appended, but in the delivery of our discussion. At gusto ko magawa nyo rin yun. Makapag-publish kayo, okay? Question here. Malinaw? Now, let's go back here. Ano ang kailangan ulit na ma-ensure nyo rito? Sa statement of the problem and background, kailangan nyo ma-ensure na logical ang flow from the research topics, discussion na research topic ninyo, based on your variable presented. Huwag na kayong gumawa ng ibang research topic. Stick to the variable. Kung ang inyong variable ay ADL, discuss yung ADL, at kung ang inyong pasyente ay stroke patient, discuss yung stroke patient, ano yung naging relevance to? Ha? Guys? For example, sa aking ginagawang thesis, yun. Ang ginawa ko doon is that of, diniscuss ko muna kung ano yung effect ng stroke. Nagko-caution disability. Disability in the context of ICF. Sabi ko. Kasi ICF gagamitin kong basehan. Yung impact. Tapos sinabi ko sa nila yung CBR, yung disability, ang solution doon, one of the solutions is rehabilitation. However, rehabilitation is not accessible dahil nasa hospital. Kaya lumabas ang CBR. Ang sabi ng WHO, they believe that it is cost effective, it is dito holistic siya. Pero ang problema, wala pang study na nagpapatunay na effective siya. Hence my research. Sama rin yung sinabi ko sa introduction ko. You see? Nasabi ko lang yung variable which is CBR versus hospital. Nasabi ko rin ang effect sa QOL at saka ADL using ICF. Yung disability mismo. Dinescribe ko. In summary. Okay? And dinescribe ko ang stroke. Which is, siya yung merong parang vascular insult to the brain. Yeah, to the brain. Resulting to this disability. Tapos. You see? You don't have to discuss a novel, length novel.
Basta klaro kayo sa variables ninyo. Hindi na syempre yung magkalabang grupo, but also yung outcome measures ninyo, yung ADL, QOL, at yung setting ninyo. Okay? Question. Guys, clear? And finally, sa methods, dapat clear sa inyo ang framework ninyo. Kung kayo ay disability, ano ba ginagamit yung platform dyan? Dapat ICF. Reducing functional limitation. Improving the function. Yung improving the flexion of the biceps, bakit? Para saan? Malamang impairment lang yun. Tama? Kuha? O kaya, let's say, reducing pain. Ano ang inyong framework doon? Baka weight control. Baka neuromatrix. Kuha. So, dapat alam nyo, dapat clear na discuss doon yung framework sa methods. Yung introduction syempre ng framework ninyo na ito, introduction ng framework sa background. Pero yung actual, paano yung nagawa yung mga variables, dapat clear sa framework discussion nyo. Paano yung in-apply yung framework nyo sa inyong methods. Question. Kaya kailangan ko makita yung draft para at least masimulan na natin. Okay. For research article, madadagdag lang at aayusin syempre, introduction, aayusin nyo ng konti. Tapos yung methods, kung may nagbago, because of ethical review. Tapos dito lalabas na yung ethical, dito ba will be reviewed by the ethical review board, will be subject to the ethical review board. Dito naman, na-approve yung inyong ng ethical review board. Sa proposal pa lang ng review. Sabi nyo will be reviewed by the ethical review or will be subject to the ethical review of the ethical review board of the Lyceum of the Philippines University. Dito, this was the research side is approved by the blah 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 blah. Okay? Synthesis, research ulit. Nakalimutan pa ba ako? Ayan, dapat ang results and discussion should be organized clearly so that kita ng reader na sinagot yung piko mo. Especially yung comparison ng intervention and comparison based on the outcomes. At anong justification nyo? Bakit nagkaroon ng ganung difference? Justification coming from other studies or your own new theoretical framework. Malinaw. Or the existing theoretical framework citing other studies. Yun yung mga justification nyo sa discussion. Question, guys. So, dapat clearly answer sa PICO. Huwag na kayong maglagay ng iba-ibang discussion kung hindi naman lumalabas, hindi naman kailangan para sagutin ang inyong PICO. Yung research question. Sagutin nyo ang research question pa tanong, effectiveness, bakit siya effective yung sagutin nyo? Bakit siya hindi effective? Bakit hindi pa conclusive? Bakit hindi pa conclusive ang data? Okay? Conclusion, dalawa lang. Bottom line, summary, recommendation. Now, last, before we leave. Let's go to Donnelly. Hawak niyo yung papel, Donnelly nyo. Donnelly and Harrington and John Kim. Let's go back to Donnelly. For both groups, i-check nyo yung discussion na results. Tell me kung alin doon ang part ng discussion and results na nag-discuss ng result, ay nag-present ng data, nag-analyze ng data, nag-interpret ng data, and nag-justify. Present, analyze. Di ba yung ating format? Presentation of the data, analysis of the data, interpretation of the results, and finally, justifications of the observed outcomes. Yun po yung hahanapin namin sa bawat article. Hindi. Diyan na kay Donnelly. Sa inyo, sino pa sa inyo? Donnelly o Harrington? Harrington sa inyo, Donnelly sa inyo. Basahin niyo kung paano niya pinresent para magkaroon kayo ng idea kung paano yung gagawin kapag kayo nang gumawa ng research. Malinaw. One study lang. And then show me, and I'll tell you if tama at i-adjust ko pag mali. So yun ay kuwari yung putol ng kanilang paragraph 1 Ilagay niyo sa paper mismo. P, A, I, J. Tapos sir, yun nga kung saan makikita. Hindi, sabihin niyo rin, mag-focus lang kayo kay result and discussion. Basahin niyo result discussion,
ilagay niyo sa paragraph, kung, sa sentence, kung yun ay P, A, I, J. Bawat sentence. Or pwede niyong lagyan ng parenthesis. Kung 2 or more sentences, nakadedicate. Nakadedicate doon sa P, nakadedicate sa A, nakadedicate sa I or J. Kuha? Kunwari, one sentence lang ginamit para sa P, edi yung sentence na yun, lagyan nyo ng P. Tapos yung second to fourth, more of analysis, lagyan nyo ng A. Yung 2 to 4, bracket 2 to 4, A. Tapos, kung I yun, lagyan nyo ng I or J. Clear? Gusto kong ma-accustom kayo kung paano ginagawa yung presentation, yung analysis, yung interpretation, yung justification. So that when you make your own paper, alam niyo ang ginagawa ninyo, alam kong fina-follow niyo ang page, at alam kong logical siya. Kasi page ka ng page, hindi mo naman finalaw ang sinabi ko, which is you should answer the people. Sira ang page mo. Ano pinagsasabi mo dyan? Ano yung collage? Hindi mo, QOL ang iyong topic. Pero meron ka nung about ADL, meron ka nung about caregiver stress. Bakit mo papansinin yun? Ang gusto mo na naman makuha is quality of life. Bakit ka nag-present ng mga ganong info? See? Kuha. I think klaro na siya. Wala na ako ng wish. Ilang dagdag yun? Yung page. Ito, next week. Sir. At least, Joke lang! at least yung draft. At least yung draft. Draft na